Sara Duterte gagawin na province of China ang Republika ng Pilipinas. Yan ang natuklasan. Balance and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile, Gongxi Fakai. Ayan nako. Iyan po si Sara Duterte. Ayan o. Yan ang galing mag-Chinese, di ba? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako. Ito, matindi ito mga kaibigan. Sara Duterte talagang gusto nang gawing province of China ang ating Republika ng Pilipinas. Ang dami rin ho mga kaibigan ang nagbibigay ng kanilang public opinion, komentaryo. Ay bakit ito pala ay ang daming nakakapasok sa ating mga Chinese spy na nahuli na ng mga kinaukulan, kaya't ang gusto nilang ipunto. Bakit nakakapasok sa atin na matagal na pala? Ang ika nga po ay mga Chinese spy kung wala itong koneksyon. Sino ang koneksyon ito na mataas na opisyal dito sa Republika ng Pilipinas? Mga kaibigan, ay baka alam kong kilala nyo ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Nako! Napakarami nyo pang matutuklasan. Kaya't mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako! Ay matindi ho ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong yang galing ni Sara Duterte. Magaling. Hindi po magaling sa ika nga po kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Magaling kung paano mag-Chinese. Nako, alam niyo ho, ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi? Ay nako, ching chung 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 wang, sabi niya. Ay talagang darating ang araw ay hindi po kayo nagkamali na itong si Sara Duterte ay hindi na marunong magtagalog. Panay Chinese na ho. Baka ang Republika ng Pilipinas ay Chinese na rin po. Mga kaibigan, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Ito, mga kaibigan. Dali lang May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile, Gongxi Fakai. Nako, yan ang galing ang galing mag-Chinese nitong si Sara Duterte. Talagang ano kaya ang ibig sabihin ng mga kaibigan? Para sa lubos nyo pong pangunawa ay muli kong ibabahagi sa inyo. Ulitin ko po ito. Ito ang Chinese May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile, Gongxi Fakai. Ayan nako. Iyan po si Sara Duterte. Ayan yan ang galing mag-Chinese, di ba? Hindi ko kayo nagkamali na baka isang araw ay hindi na rin kayo makilala nito dahil hindi na marunong magtagalog. Ibabahagi ko po sa inyo pa. Ito pa. Health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile, Gongxi Fakai. Nagdaos ng makukulay na Spring Festival receptions ang ilang embahada ng China kamakailan para sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year. Naganapin ng Chinese New Year, Kung Hei Pachoy. Sa lahat ng mga nagdaraos ng Chinese New Year, Kung Hei Pachoy. Bakit hindi Kung Hei Pachoy ang bati mo? Sara Duterte ay magdadaos pala ng Chinese New Year, di ba? Kadalasan kapag nagdaraos ng Chinese New Year, ang binabati ay Kung Hei Pachoy. Bakit kakaiba ang bati ni Sara Duterte? Ito, ulitin po natin. New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuaile,
Gongxi Fakai. Gongxi Pakal. Na Spring Festival receptions ang ilang embahada ng Talaga? kamakailan para sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year. Gaganapin ng Chinese New Year sa January 29 kasabay ng pagsalubong sa Year of the Wooden Snake na sumisimbolo ng karunungan at pagiging madiskarte. Sinasabing magdadala rin daw ito ng enerhiya ng pagkamalikhain, paglago at pagunlad. Mahigit 1,000 katao mula sa gobyerno. May talagang Kong Hei Pachoy. Ano sabi ni Sara Duterte? Kong Shi Weng. Talagang Kongreso, pribadong sektor at mga foreign diplomat ang dumalo sa Spring Festival receptions. ayan mga kaibigan Nagpaabot naman ng mensahe sina Vice President Sara Duterte at Yan tawa ko dun Mga kaibigan, ay yan po si Sara Duterte. Ibinhay ko po sa inyo. At mayroon po sinasabi siya na Xingwan, instead na Kong Hei Pachoy. Babasahin po natin yung ilang komento mga kaibigan. Ito. Buhat dito sa post na ito, itong nagcha-Chinese, Sara Duterte, ito po. Bakit China talaga? Gusto ba namang gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Buhat dito kay Alam Biascas, shoutout po sa iyong public opinion. Ito pa. Made in China at saka made in confidential. Panbawi ang Pilipinas pag yan ang maging presidente. Nako, ay matindi ito. Buhat kay Roy Rayala. Ito mas matindi. Kaya pala, maraming nakakapasok sa ating mga spy na China at yung iba nga ay nahuli ayon sa balita na malaking stream media ay may kasangkot di umano na isang vice presidente. Di umano ayon ho dito sa nagbigay ng public opinion. Ay in fairness naman ay wala po tayong kinokumpirma dito. Nakasangkot itong si vice presidente dito sa mga nahuhuli kaya maraming spy na China, galing China ay may kasangkot di umano at itinuturo si Sara Duterte ayon sa mga nagbibigay ng anumang public opinion. Maliwanag po, mga kaibigan. Ito pa, di talaga may tatago ang pagiging maka-China niya. Busog na busog si Sara Duterte sa confidential fund. Nako, mga kaibigan, iyan ang mga nagbibigay ng anumang public opinion. Ayan, buhat dito po sa post na ito na pagsasalita ng Chinese, mga kaibigan ni Sara Duterte. So ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, na ayon sa mga public opinion, itong si Sara Duterte ay isang spy. Di umano ang natuklasan. Dahil kaya napakarami ng mga spy ng China na nandito na sa Republika ng Pilipinas at yung iba nga ho ay nahuli at nakakulong. Ito daw di umano ay may koneksyon dito ho sa ating mga nabanggit na pangalan. Nako ho, naniniwala po ba kayo na itong si Sara Duterte ay makit China, mga kaibigan? At naniniwala rin po ba kayo na itong si Sara Duterte ay malaki ang kaugnayan dito ho sa nangyayari na kaguluhan between Pilipinas at ang West Philippine Sea na sa pamumuno po ng China? Marami po ang nagtaka. Marami ang nagtatanong, bakit kapag usapin ng China, itong si Sara Duterte ay napakabilis sumagot? Talagang walang pakundangan. Ba't sa'y kagaganda ho ng takbo ng Republika ng Pilipinas, ang pinapakita niya ho sa atin ay puro kaguluhan? Bakit po natin nasabing kaguluhan? Nandiyan po ang matitibay na ebidensya. Siya ay nagwawala, mamumugot ng ulo, mamumugot na maghuhukay ng bangkay ng dating presidente, itatapon sa West Philippine Sea. Kaya pala itatapon niya ang bangkay ng dating kasalukuyan na dating presidente ng Pilipinas na tatay
ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Hukay niya dahil tatapon sa West Philippine Sea sapagkat may kaugnayan siya sa West Philippine Sea. Pag-aari niya yun di ba? Okay mga kaibigan, na hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi ho natin ng mga public opinion, yung iba ho ay galing sa mga public opinion. At ang sabi nga ng ating mga mahal na mga taga-subaybay, isa raw spy ng China. Itong si Sara Duterte, according sa mga nagbibigay ng public opinion at nagbatay siya sa kanyang mga galawan. Sara Duterte gagawin na province of China ang Republika ng Pilipinas, yan ang natuklasan. According din ho sa mga nagbibigay ng public opinion. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, isang like ko. Bye-bye. Salamat.